Malapit nang matapos ang 2024 at ilang buwan na lang ay papasok na tayo sa 2025. Pero kumusta na ba ang financial situation mo? Ganun pa rin ba o may nagbago na? Kung katulad pa rin ng dati at gusto mong baguhin ito, narito ang ilang paalala na magbibigay ng gabay sa iyo para sa maayos na financial status bago sumapit ang bagong taon. Una, matutong gumawa ng budget. Ang paggawa ng budget ay ang pundasyon ng wastong financial management. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka na mas malinaw na kontrol sa iyong pera. Isulat ang lahat ng iyong gastusin mula sa pagkain, mga bayarin, pati ang pag-iipon. Pero paano nga ba gagawin ito? Isipin mo na lang na ang budget ay isang mapa na nagpapakita kung saan napupunta ang bawat piso na kinikita mo. Halimbawa, kung nakikita mo na masyado malaki ang ginagastos mo sa pagkain sa labas o mga online shopping, mas madali ka makakagawa ng aksyon upang mabawasan ito. Iwasan ang mga hindi kinakailangang gastos at bigyan ng priority ang mga importante. At kung gusto mo matutong mag-budget, may e-book akong ginawa na pwede mong bilhin basta i-click mo lang yung link sa taas o sa baba ng video na ito. Ang pangalawa, mag-ipon bago gumastos. Ang isang pinakamagandang prinsipyo sa pera na natutunan ko sa librong The Richest Man in Babylon ay ang pay yourself first. Bago ka magbayad ng bills o bumili ng anumang bagay, magtabi ka muna ng bahagi ng iyong kita para sa ipon. Bakit? Dahil ang pag-iipon ng pera ay nagbibigay ng financial security at peace of mind. Halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000 pesos kada buwan, subukan mo magtabi kahit 10% nito bilang ipon. Gamitin mo ang natitirang 90% para sa mga gastusin. Makakatulong ito para di ka kagad maubusan ng pera sa kalagitnaan ng buwan at may madudukot ka kung sakali may di inaasahang emergency. Ang pangatlo, magkaroon ng maliwanag na financial goal. Mahalaga ang magkaroon ng goal sa pera. Ang mga layunin na ito ay nagsisilbing fuel mo sa patuloy mong pag-iipon at pag-iwas sa mga impulsive na gastos. Pero ano-ano nga ba ang mga goals na ito? Pwedeng pagbili ng bahay, magtayo ng negosyo, o makapagpatuloy ng pag-aaral ng iyong mga anak. Isulat mo sa isang papel ang iyong mga goals at gawin itong specific. Kung ang goal mo ay magkaroon ng sariling bahay, maglaan ka ng timeline para dito at kung magkano ang kailangan mo. Ang mga specific na goals na ito ay nagsisilbing gabay sa araw-araw na pagdesisyon mo sa paghahawak mo ng pera. Ang pang-apat, mag-invest ng pera. Ang pag-invest ng pera ay hindi lang para sa mga mayayaman. Sa katunayan, ang pag-invest ay paraan upang mapalago ang pera mo kahit na maliit lang ang puhunan mo. Maraming klase ng investment tulad ng stocks, mutual funds, real estate at marami pang iba. Ang bawat isa ay may risk, kaya mahalaga na pag-aralan muna ito bago pumasok sa anumang investment. Huwag din basta-basta maniwala sa mga get-rich-quick schemes o yung mga investment offers na sobrang laki ng kinikita sa maikling panahon dahil malamang ay scam ang mga ito. Mag-research muna at kumonsulta sa mga financial expert. Tandaan na ang tunay na yaman ay nabubuo sa mahabang panahon at hindi ng biglaan. Ang panglima, magkaroon ng emergency fund. Ang emergency fund ay ang lifeline mo sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho. Maglaan ng hindi bababa sa 6 na buwang halaga ng iyong monthly expenses para sa emergency. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 10,000 pesos kada buwan, ang goal mo ay makapag-ipon ng 60,000 pesos para sa iyong emergency fund. Ang halaga na ito ay makakasiguro ka na hindi ka basta-basta maapektuhan kapag may biglang nangyari o emergency sa buhay mo. Ang pang-anim, iwasan ang flex culture. Sa panahon ng social media, marami ang nahuhumaling sa flex culture. Ito yung pagpapakita ng mga bagong gamit o luxury items sa social media. Maging mapanuri sa mga ganitong impluwensya dahil madalas nagiging sanhi ito ng pagkalubog sa utang o maling pag-manage ng pera. At kung nakikita mo ang impulsive buying o flex culture ang nagiging dahilan ng pagkalubog mo sa utang, subukan mong magbawas sa social media at mag-unsubscribe sa mga online stores na palagi mong binibilhan at mag-focus ka sa tunay na halaga ng pera para sa iyo.
Ang pangpito, maging mapanuri sa mga financial scam. Maraming scam ngayon ang nagtatago sa likod ng mataas na return ng pera o interes. Ang mga investment na ito na may sobrang taas ang returns ay kadalasan nagtatapos sa pagkalugi ng mga nag-invest. Kaya dapat magkaroon ng disiplina sa sarili, mag-research at humingi ng advice sa mga eksperto bago mag-invest. Ang isang popular na scam ngayon ay ang mga Ponzi scheme na nag-aalok ng malaking kita sa unang taon ngunit kalaunan ay bumabagsak din. Laging tandaan, kung mukhang sobrang maganda para maging totoo, malamang may kaduda-duda dito. Ang pangwalo, bayaran ng mga utang. Ang pagkakaroon ng utang ay malaking hadlang sa pagkakaroon ng magandang financial status. Kaya kung may utang ka, unahin ang pagbabayad nito, lalo na yung may mga mataas na interes tulad ng credit card debt. Maglaan ng bahagi ng iyong kita buwan-buwan para sa pagbabayad ng mga utang at kung maaari, iwasan pang dagdagan nito. Ang isang simpleng paraan ng pagbabayad ng utang ay ang snowball method, kung saan inuuna mong bayaran ang mga maliliit na utang hanggang sa mawala ang lahat ng iyong utang. Ang pangsyam, alamin ang iyong relasyon sa pera. Maraming tao ang stress sa pera dahil sa kanilang negatibong pananaw o emosyon tungkol dito. Mahalaga na magkaroon ng positibong relasyon sa pera para hindi ito nagiging sanhi ng stress. Tukuyin mo kung bakit ka nagkakaproblema sa iyong financial management at unti-unting baguhin ang mindset mo. Ang isang paraan ay ang panonood ng mga video tungkol sa financial literacy upang mas lalo kang magkaroon ng kaalaman sa paghawak ng pera. Ang pangsampu, iwasan ng lifestyle inflation. Kapag tumaas ang iyong income, madalas kasunod nito ang pagtaas sa mga gastusin. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Subukan mong iwasan ang ganitong mindset at panatilihin ang dating lifestyle kahit tumaas na ang iyong kita. For example, sa halip na bumili ka ng bagong gadget o luxury item kapag nakatanggap ka ng bonus, ilagay mo na lang ito sa iyong ipon o gamitin mo ito bilang dagdag sa puhunan para sa iyong investment. Sa ganitong paraan ay mas lalago pa ang pera mo. Ang pangalabing isa, magkaroon ng passive income streams. Ang pagkakaroon ng passive income ay isang mabisang paraan upang masiguradong patuloy na lumalago ang iyong pera. Maraming options sa pagkakaroon ng passive income tulad ng pag-i-invest sa dividend stocks o renta mula sa real estate. For example, kung may natitira ka sa savings mo, subukan mo ang mga long-term investments tulad ng rental properties o dividend stocks. Ang kita mula rito ay nakakadagdag sa iyong income kahit hindi ka nagtatrabaho. Ang panglabing dalawa, planuhin ang retirement kahit bata pa. Huwag nang hintayin umabot ng 50s o 60s bago ka magsimula magplano para sa iyong retirement. Ang early retirement planning ay nakapagbibigay sa iyo ng mas mahabang oras para sa pagpapalago ng iyong pera at masisiguro mo na komportable ang buhay mo sa hinaharap. For example, mag-set aside ka ng maliit na porsyento ng iyong income para sa retirement fund. Subukan mo ang mga retirement saving plans tulad ng Pag-ibig MP2 para masiguro may madudukot ka sa panahon ng iyong pagre-retire. Ang panglabing tatlo, matutong magpasalamat at magbigay. Hindi tungkol sa dami ng pera ang tunay na kasiyahan, kundi kung paano mo ito ginagamit para sa mas makabuluhang bagay. Matutong magpasalamat sa kung anong meron ka at magbigay kung ano ang sobra. Ang simpleng pagtulong sa iba ay nagpapakita ng tunay na halaga ng pera. Ang mga tao may kakayahan na magbahagi ng kanilang yaman ay mas masaya sa kanilang buhay. Ito rin ang paraan para mas mapalapit ang mga tao sa iyo at ang community nyo. Ito ay nagbibigay sa iyo ng mas malalim na sense of purpose para sa iyong buhay. Ang lahat ng mga tips na ito ay hindi isang quick fix, ngunit nagsisilbing hakbang upang maging maayos ang iyong financial situation sa susunod na taon. Ang wastong paggamit ng pera at tamang desisyon ay magbubunga ng mas maginhawang buhay at mas maraming opportunity sa hinaharap. Ikaw ba, ano ang mga paalala sa pera na gusto mo marinig bago matapos ang 2024? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at
Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.